Today, we have Miss Joy De Asis. Good afternoon. Here at her restaurant, Fabiola Bar and Restaurant in Madrid, Spain, to talk about her career story and her advice for aspiring business owners out there and managers. Hi, Ms. Joy, kamusta po? Mabuti naman. Magandang hapon sa inyong lahat. Yan, maraming salamat po. Kwento niyo po sa amin, paano po nag-start yung business niyo, Fabiola Bar and Restaurant, dito sa Madrid? Yung may-ari before ng Fabiola, hindi siya Fabiola dati yung name. Inalok sa amin. Kasi dati na kaming, kahit wala pa kaming store dito wala pa kaming restaurant, gumagawa na kami ng siopaw, kopya sa bahay lang. So, deliver namin sa mga sari-sari store, mga parlor, mga opisina. So, hanggang inalok niya sa amin yung yung bakery niya kasi parang hindi nila kayang i-continue yung business. So, nung kinausap ako ng may-ari, sabi niya parang para do talaga sa amin kasi yung background namin is bakery, so yung business na yun is bakery, so mas prefer niyang ibibigay yung business na yun sa taong nakakaalam talaga. So yun, sa awa ng Diyos na kuha namin yung business na yun. I see. So, pagdating ko dito sa Madrid, hindi yun ang naging focus ko Ayun, naging focus ko lang is gusto ko lang madagdagan yung source of income ko. Kasi yung first na trabaho ko is sa pabrika. So yung schedule doon is 8 ng umaga hanggang 3. So parang hindi siya productive yung araw ko kasi sayang yung oras sa hapon. So siguro yun dahil nga mahiling nga siguro talaga akong mag-isip ng paano mag-business. So naghanap ako ng paraan. Nagtrabaho ako sa bahay, yung extra, yung maglilinis ka, magpaplansya ka. Nag-umpisa kayo simula sa baba, no? After meron na akong fixed na work sa pabrika. Okay. So, meron na akong another extra. Pero, iniisip ko, halos pagod na pagod ko sa pagkukuskus ng buong bahay. Tapos, yung offer sa'yo, parang ganun lang yung bayad. So, naisip ko, bakit hindi na lang ako gawa ng tinapay kasi yun naman talaga yung business namin sa Pilipinas. Saka yung hilig mo, no? Oo. So, kinamentar ko yun sa nanay ko. Sabi ko, bakit hindi tayo mag-alok-alok dun sa mga ng mga Filipino, kagaya ng padalahan ng pera. So, inalok ko. Sabi ko, nag-iisip ako, wish ko lang na magustuhan nila. So, doon nag-umpisa na hindi ko na-imagine na yung 20 pieces, nagiging 50, nagiging 100, nagiging ilan na. Galing. Oo. So, doon ako natutuwa. So, kung di ako nag-isip na mag-business, so habang buhay na lang ako magtatrabaho na hindi tayo kakasya doon sa kinikita natin. So, meron tayong mga investment sa Pilipinas na kailangan nating bayaran. Wala ka nang pwedeng extra na pera para doon sa gusto mong gawin sa buhay mo. So sabi ko, naging malaking tulong talaga siya. So imagine mo na hindi mo na nagagalaw yung sahod mo. Doon mo na lang sa kinikita mo doon sa business na yun, doon mo na lang kinukuha yung gastos mo everyday. Kung muna sa Spain tayo, nasa Madrid, so kailangan hindi lang ako mag-focus sa Filipino. Kahit sabihin natin Filipino magiging client natin, pero syempre dadaanan tayo ng mga Spanish, so kailangan mag-offer din tayo ng product na gusto nila. So hinalo ko yung bakery, Filipino bakery with Spanish na din. Actually, Fabiola Bar and Restaurant, they've been here for 12 years now, here in Tetuan area. Nag-umpisa pa lang kayo, hindi siya ganun ka-famous na Filipino at Latino area, no? Pero ngayon, na siya, as in parang kumbaga parang tondo ng tondo ng Madrid yung kali ng Bravo Murillo, from 4 Caminos hanggang sa Plaza Castilla, para makikita mo diyan yung mga Filipino. So kung magbi-business ka, so kailangan mong tingnan din yung location, kasi ito na yung pagdating ko sa Spain, ito yung area ng Tetuan. Dito na yung puntahan ng mga Pinoy. Nung nag-start kayo as a bakery, paano na ngayon siya naging restaurant, no? Lumaki na siya bilang restaurant kasi nung nagbe-bakery kami, every time na papasok yung customer, lalo na mga Pinoy, nagugutom.
So yung tinapay, hindi sufficiente sa sikmuran nila kasi syempre nagtatrabaho sila, di ba? So gusto nila ng kaya nag-offer siya sa akin, Zoe, magluto ka naman kahit ilan lang para naman every time na mag-day off kami dito na kayo pupunta. So yun, hanggang naging maganda yung outcome. So naisip namin, parang kailangan na namin maghanap ng isang lugar na mas malaki kasi hindi na sila pwedeng i-accommodate lahat. So, yun, hanggang ngayon, natuwa naman kami kahit paano, kahit sa dami ng struggles na nangyari, tuloy pa rin laban. Oo. Laban, no? Laban. Oo. So, sa awa ng Diyos, okay naman lahat. Parang dumami yung customer, mas marami kaming mga services na ino-offered sa customer. So, kumbaga nagiging productive yung business. Hindi na lang nag-focus dun sa bakery at saka sa restaurant. Marami pang kagaya ng kami na matutong maggawa ng lechon. Walang inaayawan. So, yan, important yan. Kailangan pag-aralan. Nag-o-offer kami ng catering, hindi lang sa Filipino, sa Spanish na rin. Event ng embassy. Usually nagtatrabaho ako bilang caterer ng embassy. So ilang taon na rin. Mas maraming bagay na pwede naming improve yung service namin. Pati yung quality, no? Para mas mag-improve siya. Continuous yan. Continuous. So willing kami makinig ng mga advices or mga customer na nagsasabi na kailangan ganito, ganyan. So dapat open-minded tayo na kailangan natin suggestions nila. Oo. So, doon tayo natututo. Wow. Very inspiring. Hopefully, you guys are motivated, no? Para ma-improve ang ating career and of course, dun sa mga gusto mag-start ng business na rin, no? Ma-motivate tayo. Yan, kakain na kami. Enjoy Filipino food. Kukuha kami ng rice. You need rice. Pinoy food with rice. Thank you, everyone. Bye.